For lunch kami ay magbibibimbol. Yan yung mga sahog. Buti na nakabili akong kimchi sa Dali. Dali din yan. Tayo, pagandahan sana tayo. Ito yung naging akin. Yung kay mahal na halo na niya agad eh. Diba? Bibimbol. Kain na. Ngayon na siya pag nahalo. Dapat buodin yung spoon natin. Mami pa ba? Lalagay ko ng lahat yung gulay. Kaya. Ngayon na ako na. Ayaw mo na ba? Ako na ba? Okay. Anong gulay? Dati sa Bulacan lagi kami gumagawa dito. Marami nabibilang mushroom doon. Dito sobrang bihira. Bali sa SNR pa kami nakabili. Kasi doon kahit sa San Miguel may nabibili tayo. Try natin ilagay sa nori. Parang ganyan. Sarap na. May isa pa tayo nori doon. Sorry. Mas mala. Pero tignan nyo yung halaman. And hindi naman sobrang lakas. Oo, sobrang lakas. Malakas yung hangin tapos may konting ambon. Yan ang aking merienda ay ice cream. Hulaan nyo kung saan galing. Sa Dali. Lagi na lang Dali, no? Kulang na lang, ako na bang may franchise na ba ako ng Dali? Ngayon mo pinopromote. Chocolate flavor to. Mas gusto namin yung mango. Medyo may umay factor tong chocolate. Yung mango sarap. Tapos nang mag-walking yung mga babies, tsaka kumain. Kami naman ang magme-merienda. Nagka-crave ako ng takoyaki, so nagyaya ako. Tapos, bibili lang kami suka, tsaka laman para sa ulam ng mga babies. So, malamang sa Dali kami pupunta. Bahay na kami. Alam nyo ba, yung binila ko ng pizza, 50 minutes, sabi 30 minutes lang. Diyos ko, inabot 50 minutes. Tapos ganito yung itsura niya. Yan. Hindi man lang nagme-melt yung cheese. Kahit hindi mozzarella, may nagme-melt na cheese eh. Kain na kami habang nanonood ng Adolescence. Ay, ang ganda. Panoorin nyo yung Adolescence. Breakfast, nagluto ako ng spaghetti. Yung sauce, yung binili namin marinara sauce sa SNR. Tapos ito yung baguette na tira namin sa Sampaloc Lake binili. Yan. Yung ibang marinara sauce sa live ko, gagawin naming dip para sa samosa. Titingin ako kung may recipe. Kain muna kami. Good morning! Tapos na kaming mag-breakfast. Nakapantulog pa rin ako. Mag-work ako ngayon. Hindi na muna ako maliligo. Diretso work na kasi 2 hours lang naman yung work ko. Tapos yung mahal magpapadentist siya. Then babalikan niya ako. Baka lumabas kami mamaya before lunch. Sa labas na kami mag-lunch. And then mag-coffee. Kaya nagtimpla rin ako ng coffee ko pero decaf lang muna. Hot coffee tayo ngayon na Spanish latte. Then ito, mag-work na. And sobrang maulan pa rin dito sa amin. Kamusta kayo after ng bagyo? Sana ay okay din naman kayo. Okay kami dito kasi hindi kami binabaha dito dahil mataas yung lugar namin.
And ang gustong-gusto ko dito, kapag umuulan, tahimik yung kapitbahay. Kaya gusto ko laging umuulan dito. Hindi sila nag-iingay. Baka mga tulog lang. Anyway, mag-work muna ako. Tapos na yung work ko. Part-time lang naman kasi yun. Naghahanap pa ako ng full-time work. At wala pa rin. Sana magkaroon na soon. Parang tinatamad nga ako lumabas kasi akala ko every Tuesdays may promo pa sa Starbucks. Wala namang promo for today. Chinek ko. So baka dito na lang kami sa bahay. Ewan ko kung gusto kasi na mahal sige. Pag hindi, ko dito na lang kami. So manghihinain muna ako ng rambutan. Medyo overripe na siya. Pero okay lang kasi mas matamis pag overripe. Habang nanonood ako ng MMK, may nakita ko sa Facebook yung tawag dito, yung episode daw nung kay Gardo Versosa. 1998 pa siya. Tungkol daw sa pare na napunta na destino sa isang place somewhere na puno ng aswang. Mahilig ako sa mga ganong kwento. So kahit luma, papanoorin ko. Wait lang. Kung interesado din kayo, ito siya. Kopita sa Jeepney TV. Nahilig din ba kayo sa mga ganon? Tsaka ang sarap panoorin ng mga luma kasi para kang time travel back to the past. Sabi ko sana back to the future. Yan. Ibang-iba pa yung mga itsura ng mga tao noon. I mean, wala pa masyadong naglugluta, mga ganyan. Tapos wala pa masyadong retoke. Tapos ito 90s, I think yung cellphone nito yung mga 5110 pa, no? Hindi ako nagkakamali. Anyway. Kain muna ako ng rambutan habang nanonood. Since sinantulan ng ating iluluto, kailangan kong bumili ng bagong food chopper. Kasi yung food chopper namin na nasira na, galing pa yun ng taga San Miguel pa kami. Ano pa, mga pandemic days pa yun. So ito ay Simplus. Yan. Favorite brand ko yung Simplus kasi ang dami na namin gamit na Simplus na okay pa hanggang ngayon. So just in case gusto niyo rin ito, I think pwede ako maglagay ng link banda dito sa video na to. Check out nyo na lang. So ito ay, I think, pantakip niya. Ito yung kanyang blade. May ano pa may cover para safe talaga. Pero kailangan ko pa ba ibalik? Baka hindi na. Ang hirap na ibalik. Glass nga pala to. Yung last na food chopper namin ay plastic lang. So, medyo level up na. Pero mura lang to. I think 1,000 lang to or less than 1,000 pesos. Parang ganun. Basta, mura lang. Ilagay ko yung exact amount sa screen. Tapos, ito na yung kanyang pinaka-machine. Yun lang yung kasama sa box. So, I think ito yung kanyang base. Tinamad na akong tingnan yung manual online. So, I guess ganyan siya. Yan di. Yan. Or natatanggal siguro talaga siya. Papatungan lang. Then, ito na nga yung ating blade. Super dali lang. Tapos maglalagay ka na ng anik-anik. Yan. Tapos ilalagay mo ito. Meron pa ba ang takip yung blade dito. So, hugasan ko muna siya tapos try natin dun sa santol. Nahugasan ko na, try na natin.
Medyo i-break ko ng konti. Ang bilis. Para siyang giniling. So, nag-work siya. Again, lalagay ko yung link dito. I think makiklik nyo. Kung gusto niya ring bumili. Ito na yung ating santol. Oh, ang ganda. Ang dali-dali lang. So, ngayon lalagyan ko siyang asin tapos pipigain ko siya. After ko siya malagyan ng asin, ayan o, nagtutubig na siya. So, mamaya pipigain natin siyang mabuti. Para mabawasan yung asin. So, ayan, napiga ko na yung ating santol. Ito lang yung mga basic ingredients naman yan. Bawang sibuyas, lagyan ko ng isang sili. Magsasahog kami ng hipon, mushroom, gata, paminta, asin. Pwede din maglagay ng patis. Lalagay ko na yung mushroom kasi gusto kong maging lutong-luto siya. Yung lasa niya kasi mapupunta dun sa ating sinantulan. Based dun sa experience namin yan. Yung paglutong-luto siya ay ang sarap. So, dalawang gata yung lalagay ko. Ito. Tapos itong isa, unahin ko to. Ito yung parang pampalambot natin. Kasi mas malabnaw to. Itong isa kasi mas malapot na gata. Pero maglagay din akong konting tubig. Kasi parang ang konti nito. Pakuluan muna natin siya hanggang sa maging malambot, tapos ilalagay ko pa yung isang gata. Lagay ko na tong isa pang gata. Nagdagdag pa ako ng konting tubig. Ayoko magdagdag ng sobrang daming tubig kasi ayoko siyang maglangoy sa tubig. Gusto ko maging ano siya, parang malapot lang, ganun. Itong gata, mukhang matubig din. Of course, pwede kayong gumawa ng fresh gata, ay gumamit ng fresh gata. It's just that wala kami, mas accessible ang can. Tapos lagyan na natin siya ng paminta. Lalagay ko na rin yung hipon para lumasa na siya. Mamaya na natin timplahan ng alat. Dami. Pulan muna natin. Dahan-dahan lang yung apoy. Timplahan na natin ang alat. Yan natin konting asin, tapos patis. Iba pa yung asin sa patis kasi magkaiba rin ang lasa. Kung hindi kayo mahilig sa patis, pwede na mga asin lang. Ganyan lang muna. Mahirap sumobra. Tapos titikman ko pagka magdadagdag na lang ako. So, tansya-tansya lang yan. Yan na yung ating sinantulan. Titernohan namin siya ng tinapa, pritong tinapa. Medyo kasi maasim pa rin. Dapat ano pa, mga 2 piga pa siguro.
Itong santolan na bili namin sa asim. Yung niluto ko kasi sa kainta last time. Isang piga lang, sakto lang. Ngayon ang asim. So yun, siguro dapat tikman muna yung santol bago igisa. Pag maasim pa, pigain pa. Ternohan natin ng tinapa. Ito yung sabi ko sa inyo tinapa. Yan na yung ating maasim na sinantolan. Tapos ang init ng kanin, usok-usok pa. Sarap. Kakamay sana ako, kaso mainit siya. Kutsara na lang tayo. Pero ito himayin natin. Tikman natin. Ito namang nabili naming tinapa, OA sa alat. So, terno sila. Ito maasim. Ito, OA sa alat. Masarap ito sa mga pritong tilapia, ganyan. Ito terno. Lumasin. Bakit makain sinigang? Sinigang na pwede palang pansigang ang santo nyo. Kasi maasim din. Bayan. Malaki. Kain tayo. Once again, gabi na naman. Hindi na ako nakapag-vlog kasi after namin mag-lunch, nag-siesta. Kwento ko na lang sa inyo. Siguro mga hanggang 3:30 naka-idlip kami. Or tulog yun, hindi idlip. Mga from 1:30 to 3:30. Mga ganun. Tapos from 3:30 to 4:30, nag-workout ako dun sa home gym. Pakita ko sa inyo. Probably tomorrow. After nun, walking ng mga babies, tsaka pakain hanggang 5:30. 5:30, nagtupi ng mga damit hanggang 6. 6 to 6:30, nagmerienda. O, diba kinumpleto ko ikwenta sa inyo. Tapos 6:30, walking ng mga babies hanggang ngayon, 7. So, tapos na sila mag-walking, nasa kwarto na sila. Andito na si Yurik sa loob. Mag-good night na rin ako. See you tomorrow.